Hello and welcome back to Learn with King Kai. Ayan guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa disability claim. Ayan po, kung check nyo yung ating channel, meron tayong first tutorial guys ay kung paano mag-apply dito sa disability claim sa SSS po. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin, ano ang gagawin natin para maiiwasan po natin yung pabalik-balik at hindi po tayo mag-spend ng sobrang matagal na oras dito sa pag-a-apply sa disability claim guys, no? Ayan, so ang gagawin lamang natin guys ay nabanggit ko nga po sa ating tutorial. Ayan, ito po naka-display at i-attach ko na rin sa ating description itong link ng ating first tutorial. Ayan, so para mapanood niyo dyan sa ating unang topic. Itong ating next topic na to guys ay pang additional tips po sa inyo para hindi po tayo mahihirapan, no? Ayan, so bago tayo pumunta sa SSS guys, make it sure na yung mga medical certificate natin, yung laboratory, yung abstract, yung mga like CT scan, X-ray, ayan, at radiography and more guys. Depende dun sa sakit na pwede nating i-apply kay SSS disability guys, no? Ayan, dapat dala-dala na po natin yon with certified true copy na po lahat. Next one guys ay ang sabi ko nga po sa una nating tutorial, meron tayong kailangang kuhaning form kay SSS. Kung disability po ang ating i-apply ay dapat meron tayong form ng SSS disability claim at kalaki po niya ang medical certificate. So syempre guys, yung medical certificate ay ang physician natin yung mag-fill up doon, or physician, attending physician na doktor yung mag-fill up doon kung saan na-confine yung pasyente po. So once nadala na natin lahat yan guys, no, ayan, pupunta tayo sa mas malapit na SSS sa atin at didiretso tayo or pupunta tayo doon sa may medical evaluation po. So merong mga doktor ang SSS nakakausap po sa inyo at titingnan po yung mga documents na dala natin, at yung doktor lang din po yung magsasabi kung ano yung mga kulang nating requirements at kung ano pang kailangan natin i-comply, kasi po lahat ng sakit guys ay hindi po pare-pareho ang pinapa-comply ni doktor ng SSS. So next one guys ay dapat make it sure na meron kayong ATM na naka-prepare. Ayan, make it sure na valid or naka-validate yung date and expiration yung inyong ATM. Ayan. Then, dapat po meron tayong latest deposit slip. Ayan. So, dapat meron tayong latest deposit slip. Kailangan din po natin ng 1x1 ID. Ayan. At yun po. So, once na naibigay na ni doktor ang lahat ng requirements guys, ayan, kukumplituhin lang po natin lahat yun para hindi na po tayo pabalik-balik, at once na nakabalik na tayo sa ating final na appointment guys, ay hindi na po tayo mahihirapan. At once na nakapasa ka na guys doon sa SSS evaluation, ayan, pagka-final na, ayan, at nakapasa na po lahat, makakatanggap na tayo ng ganitong stub guys. Ayan, yung ganitong stub, ito na yung patunay na na-approve na yung disability claim ni patient para po makapag-claim na siya ng kanyang partial or monthly pension para po sa kanyang continuation na gamutan po. Ayan, so wag po natin kalimutan na panoorin yung una kong tutorial, at doon po marami din po kayong makukuhang aral, at marami kayong makukuhang tips kung ano yung mga dapat gagawin para po maiwasan yung pag-waste ng time. Ayan, so nakatulong ba sa iyo ang tutorial na to? Of course, kung oo, please don't forget to hit like, subscribe, and share na rin sa ating video.